Ang singaw ng sigarilyo at alak ay kumakapit sa bawat sulok ng maruming bar sa Tondo, sumasama sa amoy ng pawis at pag-asa. Sa gitna ng dilim at ingay ng mga tawanan, isang tinig ang bumubuhos, malinaw at dalisay na tila isang hininga ng liwanag. Si Maya, nakaupo siya sa isang luma at kalawangin na bangko, yakap ang lumang ukulele na ipinasa pa sa kanya ng kanyang ina. Ang mga daliri niya ay mahinhin na sumasayaw sa mga kwerdas, habang ang kanyang boses ay umaakyat at bumababa, nagsasalaysay ng isang awit ng kalungkutan, isang kundiman na nagpapahiwatig ng kanyang sariling pasanin. Mahal, bakit ka nagtago? Sa puso'y nagtanim ng lungkot. Ang bawat himig, bawat salita ay pangarap na nalimot. Ang mga mata niya, bagamat nakatingin sa kung saan, ay palihim na sumasala sa madilim na pintuan, tila nag-aabang sa isang anino. Ang bawat nota ay may bahid ng takot, ngunit bawat salita ay mayroong matinding determinasyon. Ang mga lasinggero at mga babaeng nagpapalipas oras ay biglang tumahimik, pinakinggan ng boses na kayang balutin ang kanilang mga pusong tigib ng pagod. Ang boses ni Maya ay tila isang balang araw na sisikat sa abot tanaw ng Tondo. Isang himala sa gitna ng karukaan. Ngunit bago pa matapos ang kanyang awit, isang pamilyar na anino ang humaharang sa pintuan. Ang figura ni Dante, malaki at mapusok, ay lumitaw, dala ang amoy ng alak at panganib. Nag-iba ang hangin. Ang ngiti ni Maya ay biglang naglaho. Tumayo siya, pinisilang leeg ng ukulele, na tila humahawak sa isang tanging pag-asa. Tapusin mo yan, Maya, ang boses ni Dante, malalim at puno ng banta, na umalingaw-ngaw sa tahimik na bar. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at pagmamay-ari. Hindi na siya naghintay. Tinipon niya ang braso ni Maya. Ang hawak ay masikip at masakit. Halos ikadurog ang buto ng dalaga. Uwi na tayo. Nagsimula ang bulungan sa bar. Marami ang gustong tumulong, ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na kalabanin si Dante, ang pinuno ng isang maliit na sindikato sa Tondo. Para kay Maya, ang sandaling iyon ay nagmistulang isang balyena na kumakain sa kanyang kalayaan. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang init na umusbong sa kanyang dibdib. Hindi takot, kundi galit. Ito na ang huling pagkakataon. Tondo, isang mundong nababalutan ng ingay, amoy, at buhay na nagpupumiglas. Ang mga barong-barong ay nakasandal sa isa't isa, tila mga patong-patong na alaala ng kahirapan. Ang mga kalsada ay puno ng mga nagtitinda ng isda, gulay, at kung ano-anong paninda. Ang ingay ng kanilang mga sigaw ay halos makasabay sa busina ng mga jeepney at trike na naghahabol sa mga pasahero. Dito lumaki si Maya, sa gitna ng mga tambak ng basura na kanyang pinagkukunahan ng ikinabubuhay. Ang kanyang tahanan ay isang barong-barong na gawa sa yero at plywood, na halos hindi makapagpigil sa init ng araw at bagsik ng ulan. Naalala niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na palaging nangangarap ng isang buhay na malayo sa Tondo. Maya, ang boses mo ay ginto. Ang palaging sinasabi nito habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Balang araw, ililipad ka ng boses mo palabas dito. Ngunit ang mga pangarap na yon ay nanatili lamang na mga salita. Nanalibing kasama ni Aling Nena, 2 taon na ang nakakaraan. Simula noon, ang mundo ni Maya ay naging mas madilim, at si Dante, ang kanyang ama sa batas, ang naging pinakamadilim na bahagi nito. Pinaghaharian ni Dante ang kanyang buhay, nagpapalabas ng kanyang galit sa pamamagitan ng pananakit at pagpapahiya. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban upang mabuhay, upang makatakas sa kanyang hawak. Ngunit ang gabi, ang oras na ito, ay ang pinakamasahol. Ang pagkanta sa bar ay tanging paraan niya para kumita, ngunit ito rin ang naglalagay sa kanya sa panganib. Habang hinihila siya ni Dante palabas ng bar, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas.
Ano na naman ang balak mo, Dante? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding pagtutol. May trabaho ka ngayong gabi, binibini, ang sagot ni Dante. Ang kanyang ngisi ay puno ng kasamaan. Isang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking pera. Ang lamig ay dumaloy sa kanyang gulugod. Alam niya ang ibig sabihin nito. Maraming beses na niyang narinig ang ganitong mga salita at palaging nauuwi sa pagpapahiya, sa pagtatangkang ipagsama siya sa mga masasamang gawain. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa tono niya. Habang naglalakad sila sa madilim at siksik na eskinita, ang amoy ng kanal at lumang pagkain ay kumakapit sa hangin. Nadaanan nila ang isang grupo ng mga kababaihan. Ang mga mata nila ay nakatingin kay Maya ng may awa at takot. Ang ingay ng tundo ay naging isang malakas na tunog sa kanyang isip. Ang mga lalaking naghihintay sa iyo ay mayaman, patuloy ni Dante, na tila nagmamalaki. At hindi lang sila basta-basta, isasama ka nila sa ibang lugar. Sa tingin ko, mas magiging masaya ka doon. Mayaman, magaganda ang damit, at magandang buhay. Kumalamang sikmura ni Maya. Ito na ang kinatatakutan niya. Hindi lang basta pagpapahiya, kundi ang tuluyang pagbebenta sa kanya. Human trafficking. Ang kanyang buong pagkatao ay nagprotesta. Ang pangako niya sa kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya magpapatalo. Hindi siya magpapadala. Sa isang sulok ng iskinita, isang matandang lalaki ang nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto. Si Lolo Ambo. Ang kanyang balat ay kulubot at ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita. Ngunit ang kanyang pandinig ay matalas. Narinig niya ang usapan ni Dante at Maya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga at ang kasamaan sa ngisi ng lalaki. Dante, bitawan mo ang bata. Sigaw ni Lolo Ambo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huminto si Dante, lumingon at tumawa ng sarkastiko. Sino ka ba, matanda? Umalis ka sa daan namin. Ngunit bago pa makakilos si Dante, nagpakita ng hindi inaasahang lakas si Lolo Ambo. Gamit ang kanyang tungkod, itinulak niya ang paa ni Dante. Nadapa ang lalaki at sa sandaling iyon, alam ni Maya na ito na ang pagkakataon. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Dante at tumakbo ng mabilis. Ang mga eskinita ng tundo ay naging isang labirint ng kaligtasan. Lumiko siya sa kaliwa, pagkatapos sa kanan, dumadaan sa pagitan ng mga barong-barong, tumatalon sa mga kanal at nagtatago sa dilim ng mga pasilyo. Narinig niya ang mga sigaw ni Dante sa likuran niya, ang mga yapak ng kanyang mga tauhan na humahabol. Ang bawat pagtakbo ay parang isang awit na puno ng takot at pag-asa. Hindi ko susukuan ang aking pangarap, inay, bulong niya sa sarili. Habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Ang ngiti nito, ang pagmamahal na sa tingin niya ay nawala na. Ang boses ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso, nagbibigay lakas sa kanyang mga paa. Ang ukulele na mahigpit niyang hawak ay tila isang anting-anting. Maya, bumalik ka rito. Sigaw ni Dante, ngunit ang kanyang boses ay tila palayo ng palayo. Tumakbo siya nang walang humpay. Hindi alintana ang mga sugat sa kanyang paa, ang pagkapagod ng kanyang katawan. Tumawid siya sa isang madilim na tulay na gawa sa kahoy, na humahantong sa isang mas maliwanag na bahagi ng lungsod. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na kumikislap sa malayo, nangangako ng isang bagong simula. Nang makalabas siya sa huling eskinita ng tundo, pakiramdam niya ay tila siya nakaligtas sa isang malaking hagupit ng bagyo. Lumingon siya sa likuran, ngunit wala na si Dante at ang kanyang mga tauhan. Tanging ang ingay ng tundo ang kanyang narinig, na unti-unting lumalayo. Nakahinga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay sumasakit. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaang ito ay mayroong malaking kabayaran. Mag-isa siya ngayon sa isang lugar na hindi niya kilala. Ang gabi ay malamig at ang mga ilaw ng Maynila
ay tila hindi na kasing ganda. Yakap-yakap ang kanyang lumang ukulele, naglakad si Maya sa mga hindi pamilyar na kalsada. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at takot. Walang matutuluyan, walang kakilala. Tanging ang kanyang boses at ang kanyang pangarap ang kanyang kasama. Ngunit sa ilalim ng buwan ng Maynila, mayroon siyang alam. Sa sandaling ito, mas maganda ang kinabukasan kaysa sa nakaraang iniwan niya. Ang lamig ng umaga sa Maynila ay tila yumakap kay Maya, na ngayon ay naglalakad sa mga abalang kalsada ng isang lugar na hindi niya alam. Ang kaguluhan ng Tondo ay napalitan ng ibang uri ng ingay. Ang busina ng mga taxi, ang pagmamadali ng mga tao sa kanilang mga trabaho, ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay mula sa mga panaderya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang malalim na bakas ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa pagod. Ang mga braso niya ay mahigpit na nakayakap sa kanyang ukulele. Tanging kayamanan na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Ilang araw na ba siyang gumagala? 2? 3? Hindi na niya matandaan. Ang kanyang tiyan ay kumakalam at ang kanyang mga paa ay namamanhid sa paglalakad at paghahanap ng pwesto kung saan siya makakatulog ng ligtas. Ang mga parke ay may pulis, ang mga sulok ay may mga mata. Takot siyang makita, takot na mahuli. Ang pangalan ni Dante ay tila isang anino na sumusunod sa bawat paghinga niya. Ang bawat ingay ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagdating. Sa isang sulok ng kalye, sa gitna ng isang grupo ng mga nagmamadaling empleyado at mga naglalakad na turista, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Ito ay ang malamyos na indayog ng isang gitara. Hindi ito ang magulong tugtog na naririnig sa Tondo. Ito ay musika. Malalim, may kalungkutan, ngunit may kakaibang kapayapaan. Naglakad si Maya na parang hinihila ng hindi nakikitang lubid. Bawat nota ay tila kumakausap sa kanyang kaluluwa. Naiintindihan ng lahat ng takot at pangarap na kanyang dala. Nakita niya ang lalaki. Nakaupo ito sa isang natutuklap na bangko, baliwala sa mga taong nagdaraan. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan, puno ng nakaraan. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga kwerdas ng kanyang gitara. Nagpapalabas ng mga himig na tila nagkukuwento ng isang paglalakbay na puno ng pagkabigo at pagod. Si Ben. Iyon ang nakasulat sa karton na nakapatong sa kanyang case ng gitara, kung saan may ilang barya at papel na nakakalat. Mayroong isang kalayaan sa bawat nota, isang pagpapahayag ng sarili na matagal nang hinahangad ni Maya. Ngunit mayroon ding malalim na sakit sa mga mata ni Ben, sakit na nakita na niya sa maraming taong naloko ng buhay. Nang matapos ang isang piraso, nag-angat ng tingin si Ben. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malabo. Nahuli niya ang tingin ni Maya. Isang tingin na puno ng pagtataka at paghanga. Binaliwala niya ito, naghanda para sa susunod na tugtugin. Ilang tao na ba ang dumaan sa harap niya, humanga sa kanyang musika, at pagkatapos ay umalis? Masyado ng marami para bilangin, masyado ng marami para umasa. Ang ganda ng tugtog mo, kuya. Ang boses ni Maya, mahina, ngunit puno ng sinseridad. Nakuha niya ang atensyon ni Ben. Tumango lang si Ben, hindi nagsasalita. Pinisil niya ang kanyang gitara. Pwede po ba akong sumabay sa inyo? Tanong ni Maya, habang itinataas ang kanyang ukulele. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ito ang tanging paraan niya para mabuhay. Ang kanyang boses, ang kanyang tanging puhunan. Tumingin si Ben sa kanya, at sa mga mata niya ay nakita ni Maya ang pagdududa. Marami nang nagsabi niyan. Ang sagot niya, ang boses ay malalim at tila pagod. Ang industriya na ito ay puno ng mga pangako, pero sa huli, wala ka ring mapapala. Ibinaba niya ang kanyang gitara, inilagay sa case, tapos na ang kanyang set. Ayaw na niyang marinig ang anumang kwento ng pangarap na magtatapos lang sa pagkabigo.
Ngunit hindi sumuko si Maya. Naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, ang hapdi ng pagkagutom, ang bigat ng pagtakas. Ito ang kanyang huling pag-asa. Hindi siya maaring bumalik. Hindi po ako nangangarap ng kasikatan. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Gusto ko lang pong kumanta. Para po sa nanay ko at para po sa sarili ko. Para lang po makakain. Ang kanyang mga mata ay nananalangin. Tila nagtatago ng libu-libong kwento ng paghihirap. Napabuntong hininga si Ben. Isang ordinaryong araw na may ordinaryong pagtatapos. Maraming beses na niyang narinig ang ganitong mga kwento. Sige na, kung gusto mong kumanta, kumanta ka na. Huwag mo nang sabihing para sa nanay o para sa sarili. Kung may talento ka, patunayan mo. May bahid ng pagkapagod sa kanyang tono. Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Inayos niya ang kanyang ukulele, hinila ang isang upuan na malapit sa bangko ni Ben. Kinuha niya ang malalim na hininga at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang tumugtog ng isang simpleng melodiya, isang awit na dati niyang inaawit sa kanyang ina. At pagkatapos, kumanta siya. Mga pangarap na lumipad, sa hangin ay sumayaw. Ngunit sa gitna ng pagsubok, ang puso'y mananatiling buo. Ang boses niya, ito ay parang isang hampas ng sariwang hangin sa gitna ng polusyon ng lungsod. Malinaw, dalisay, at puno ng damdamin na lumampas sa kanyang batang edad. Ang bawat salita ay mayroong bigat ng karanasan, ang bawat nota ay mayroong hiyaw ng kalungkutan at pag-asa. Napatingin si Ben, naging tuwid ang kanyang likod, ang kanyang mga mata, na kanina ay malabo, ay ngayon ay nanlalaki sa pagkamangha. Hindi lang siya ang nakaramdam nito. Ang mga nagmamadaling tao ay nagsimulang huminto. Ang mga tsismis ay tumahimik. Ang lahat ng ingay ay tila nawala. Napalitan ng isang tinig na kayang balutin ang bawat kaluluwa. Ang tinig ni Maya ay bumubuhos, nagkukuwento ng isang kwento na hindi niya kailangan pang sabihin. Nang matapos ang kanta, naghari ang katahimikan. Pagkatapos, isang babae ang pumalakpak. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang isang maliit na grupo ng mga tao ay bumuo sa paligid nila. Ang mga mata ay puno ng paghanga. May ilang barya at papel na inilagay sa case ni Ben. Mas marami kaysa sa karaniwan niyang nakukuha. Ngunit si Ben ay hindi na nakatingin sa mga tao o sa pera. Nakatingin siya kay Maya, sa mga mata niyang kumikinang sa luha at pag-asa. Mayroong apoy sa kanyang boses, isang apoy na matagal nang patay sa kanyang sariling musika. Sino ka? Tanong ni Ben. Ang boses niya ay mahina, halos bulong. Mula sa gabing yon, nagbago ang mundo ni Maya. Hindi siya pinabalik ni Ben sa kalye. Dinala niya si Maya sa kanyang maliit na apartment sa itaas ng isang lumang gusali sa Maynila. Isang espasyo na halos puno na ng mga libro, lumang kagamitan sa musika, at ang amoy ng usok ng sigarilyo at kape. Ito ay hindi marangya, ngunit ito ay ligtas. Ito ay tahanan. Kahit paano, doon nagsimula ang kanilang relasyon bilang guro at estudyante, kaibigan at kasama. Si Ben, na dating walang tiwala sa anumang pangarap, ay biglang nakakita ng bagong layunin. Nakita niya sa boses ni Maya ang kanyang sariling pagkabigo at pangarap. At sa pagtulong sa dalaga, tila binibigyan niya rin ng ikalawang pagkakataon ang kanyang sarili. Ang pagkabigong bumalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng bagong sigla. Ang boses mo ay malakas, Maya, ang sabi ni Ben isang hapon habang nagtuturo sa kanya sa balkonahe na tanawang abalang kalsada. Pero ang boses mo ay may takot. Kailangan mong tanggalin ang takot na iyan. Ang sakit mo, ang galit mo, ang pag-asa mo. Ilagay mo lahat yan sa bawat nota. Ang musika ay hindi lang para pakiramdaman. Ito ay para marinig, para intindihin, para maramdaman nila ang kwento mo. Tinuruan niya si Maya ng mga teknik sa paghinga, sa pagpapalabas ng boses, sa pagkontrol ng emosyon. Tinuruan niya siyang hindi lang kumanta, kundi magsalaysay. Hindi lang kumanta,
kundi maging boses ng mga taong walang boses. Bawat sesyon ay isang paglalakbay sa sarili ni Maya na hinuhukay ang mga alaala, ang mga sugat, ang mga pangarap na matagal nang natago. Ang kanyang boses ay unti-unting nagiging mas buo, mas malakas, at mas puno ng tiwala. Si Ben ay naging kanyang tagapagtanggol, kanyang guro, at kanyang inspirasyon. Sa kanya, natuto si Maya na ang kanyang nakaraan, gaano man kadilim, ay maaring maging kanyang pinakamalaking lakas. Ang mga kanta niya ay hindi na lang puro kalungkutan. Nagsimula silang magkaroon ng pag-asa, ng tibay, ng pagmamahal. Si Ben ang nagturo sa kanya kung paano ilagay ang kalayaan sa bawat kanta, ang paglaban sa bawat liriko. Sa gabi, muli silang nagtatanghal sa kalsada. Ngunit ngayong gabi, hindi na lang si Ben ang bida. Ngayon, mayroong dalawang tinig na nagsasama, ang malalim at matamlay na gitara ni Ben at ang kristal na tinig ni Maya. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ang pangarap ay di basta hangin, kundi apoy na nagliliyab. Sa bawat pagsubok, sa bawat dilim, ang liwanag ay magsisimulang magningas. Ang mga tao ay dumarami. Ang kanilang maliit na espasyo sa kalsada ay nagiging isang entablado, puno ng musika at damdamin. Mayroong mga matatanda na nagpapahid ng luha. Mayroong mga bata na nakatingin ng may pagkamangha. Mayroong mga kabataan na pumapalakpak sa bawat tapos ng kanta. Ang boses ni Maya ay hindi lang kumanta. Ito ay nag-anyaya, nagbigay inspirasyon. Ito ay umalingaw-ngaw sa mga puso ng mga taong naniniwala sa pag-asa. Para kay Maya, ang mga sandaling iyon ay ang kanyang unang lasa ng tunay na kalayaan. Malaya siyang kumanta, malayang magpahayag. Wala si Dante, wala ang takot. Tanging ang musika, ang mga tao, at ang pakiramdam ng pagkilala. Ang mga baryang inihuhulog sa case ay hindi lang pera. Ang mga ito ay simbolo ng pag-asa, ng pagpapahalaga. Ngunit ang kalayaan ay hindi ganap. Sa bawat ngiti na bumubuo sa labi ni Maya, mayroon ding anino ng pangamba na nakadikit sa kanyang puso. Ang pagtakas ay nagsimula pa lamang. Samantala, sa madilim na sulok ng tondo at sa mga masisikip na kalsada ng Maynila, si Dante ay hindi sumusuko. Ang pagtakas ni Maya ay hindi lamang isang pagsuway. Ito ay isang insulto, isang pagkawala ng kanyang ari-arian, at isang malaking utang na kailangan niyang bayaran sa mga mas makapangyarihan sa kanya. Hanapin niyo ang babaeng yan. Ang sigaw ni Dante sa kanyang mga tauhan, ang kanyang mukha ay namumula sa galit, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nahahanap. Kung hindi, ako mismo ang magpaparamdam sa inyo ng galit ko. Ang kanyang mga tauhan, mga maliliit na kriminal na gumagala sa mga night market at bar, ay sumunod sa kanyang utos. Gumamit sila ng kanilang mga koneksyon sa ilalim ng lupa. Nagtanong-tanong sa mga taong gumagala sa gabi, sa mga bata na nagbebenta ng sigarilyo, sa mga nagtitinda sa palengke. Ang bawat sulok ng Maynila ay tila mayroong mga mata at tenga na naghahanap kay Maya. Ang kanyang mukha, na dati ay nakatago sa dilim, ay ngayon ay pinaghahanap na, kahit paano. Isang araw, habang naglalakad si Ben sa isang public market para mamili, may narinig siyang usapan ng dalawang lalaki na tila mga tauhan ni Dante. Nakaupo sila sa isang sulok, umiinom ng kape at may mga sigarilyo sa pagitan ng kanilang mga daliri. Nakita mo ba yung babaeng kumakanta sa Quiapo? Maganda ang boses, ibang klase. Balita ko, pinag-uusapan na siya sa kung saan-saan. Ang sabi ng isang lalaki, habang humihit-hit ng sigarilyo. Imposible. Walang babaeng galing sa Tondo ang makakarating sa Quiapo nang hindi nahuhuli ni Dante. Pero baka nga, nakita ko pa sa TV. TV? Ganoon na ba siya kasikat? Sigurado ka ba? Hindi naman siguro iisa lang ang babaeng maganda ang boses. Ang sabi ng isa, ngunit may bahid ng pagdududa. Nanlamig ang dugo ni Ben.
TV. Quiapo? Hindi pa sila nagtatanghal sa Quiapo, pero ang description ng babaeng kumakanta na maganda ang boses ay hindi maaring iba kundi si Maya. Mayroong isang takot na biglang bumalot sa kanya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi na lang siya ang naghahanap sa sarili niya. Ang kanyang lihim ay unti-unting lumalabas sa madilim na sulok. Nagmadali si Ben pauwi, ang kanyang puso ay kumalabog. Maya, tawag niya nang makarating sa apartment. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating maging maingat. Nagsisimula na silang maghanap sa'yo. Ikinuwento niya kay Maya ang kanyang narinig. Ang ngiti sa labi ni Maya ay unti-unting nawala. Ang takot na akala niya ay naiwan na niya sa tondo ay muling bumalik. Hindi pa siya ligtas. Ang nakaraan ay humahabol sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nasa panganib. Si Ben, ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay kasama na rin sa laban. Ngunit sa mga mata ni Ben, walang takot. Tanging matinding determinasyon. Huwag kang mag-alala, Maya. Anya. Hawak ang mga kamay ng dalaga. Hindi kita pababayaan. Hindi na tayo babalik sa dilim. Hindi ka na mag-iisa. Sa bawat tugtog ng kanilang gitara at ukulele, sa bawat awit na kanilang inaawit, ang kanilang pagmamahalan at pagkakaibigan ay lalong lumalalim. Ang musika ay hindi na lang isang paraan ng pagpapahayag, kundi isang kalasag laban sa mga panganib na nagbabanta. At sa bawat kanta, ang tinig sa kalsada ay lalong lumalakas. Unti-unting nagiging himig ng puso na balang araw ay magiging awit ng kalayaan. Ang laban ay nagsisimula pa lang at sa gitna ng panganib, isang bagong pag-asa ang sumisikat sa mga kalsada ng Maynila. Ang bawat nota na lumalabas sa luma at kalawangin na gitara ni Ben at ang kristal na tinig ni Maya ay tila nagiging pamilyar na tunog sa mga abalang kalsada ng Maynila. Ang kanilang munting entablado sa gilid ng kalsada ay palaging napupuno ng mga tao, ng mga pusong naghahanap ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga palakpakan at papuri, ang anino ng nakaraan ay nananatiling nakabantay. Ang bawat sulyap sa mga taong nagdaraan ay tila naghahanap kay Dante. Ang bawat balita ay tila nagdadala ng takot. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa maliit na apartment ni Ben na may amoy ng kape at lumang papel, napansin niya ang isang flyer na nakadikit sa pader ng isang tindahan. Isang malaking kompetisyon sa pag-awit, himig ng puso. Ito ang pinakamalaking patimpalak sa bansa at ang sponsor ay walang iba kundi ang Alcantara Media Group, ang pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa Pilipinas na pinamumunuan ni Reyna Alcantara. Ipinakita niya ito kay Maya na nooy naglilinis ng kanyang ukulele. Tingnan mo ito, Maya, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-asa na matagal nang nawala. Ito ang pagkakataon mo. Tiningnan ni Maya ang flyer at sa kanyang mga mata ay naghalong pag-asa at takot. Ang himig ng puso, bulong niya, tila hindi makapaniwala. Para sa akin, Ben, paano kung makita ako ni Dante? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hinawakan ng lumang ukulele na tila ito ang kanyang tanging panangga. Iyon ang punto, Maya. Paliwanag ni Ben, lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Kung mananalo ka sa kompetisyon na ito, magkakaroon ka ng proteksyon. Magiging sikat ka. Hindi ka na basta-basta mahahanap ni Dante. At higit sa lahat, matutupad mo ang pangarap mo, ang pangarap ng nanay mo. Para kay Ben, hindi lang ito tungkol sa kompetisyon. Alam niyang ito ang tanging paraan upang bigyan si Maya ng tunay na kalayaan, isang pagkakataon na makatakas sa mga anino ng tondo. Ang kanyang sariling karanasan sa pagkabigo sa industriya ay nagbigay sa kanya ng huling pag-asa na sa pamamagitan ni Maya, makakahanap sila ng hustisya. Matagal na nag-alinlangan si Maya. Ang ideya ng pagtayo sa isang malaking entablado sa harap ng milyon-milyong mata ay nakakatakot.
Ngunit ang mga salita ni Ben, ang pag-asa sa kanyang mga mata at ang pangako sa kanyang ina ay nagtulak sa kanya. "Sige po, Ben," sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. "Kakayanin ko po." Ang araw ng audition ay dumating, dala ang kaba at pag-asa. Ang Alcantara Media Center ay isang malaking gusali ng salamin at bakal na kumikinang sa ilalim ng araw ng Maynila. Sa loob, daan-daang mga umaasang mang-aawit ang naghihintay. Bawat isa ay may sariling pangarap at estilo. Ang iba ay nakadamit ng magara. May mga makeup artist at vocal coach na tila mga professional. Ngunit si Maya, na suot ang simpleng t-shirt at maong at may dalang ukulele, ay tila isang bulaklak na sumibol sa gitna ng sementong gubat. "Huwag kang matakot, Maya," bulong ni Ben habang nasa pila sila. "Tandaan mo ang sinabi ko. Ang boses mo ay ang kwento mo. Ilabas mo lahat." Nang tawagin ang kanyang pangalan, huminga ng malalim si Maya. Ang entablado ay malaki at maliwanag, ang mga ilaw ay tumututok sa kanya. Ang mga hurado, na nakaupo sa madilim na bahagi, ay tila mga anino. Kinalabit niya ang kanyang ukulele at nagsimula siyang kumanta. Isang awit na isinulat niya kasama si Ben na tungkol sa paghihirap, pagtakas at ang paghahanap ng kalayaan. Sa gitna ng unos at dilim, may isang tinig na bumubulong. Pangarap na di kayang pigilin, sa puso'y mananatili, laging buo. Ang kanyang boses, ito ay hindi tulad ng ibang narinig ng mga hurado. Ito ay hindi pilit, hindi pinaganda ng mga teknik. Ito ay raw, totoo, at puno ng kaluluwa. Ang bawat nota ay merong bigat ng tondo. Ang bawat salita ay merong pag-asa ng isang dalagang lumalaban. Nagulat ang mga hurado. Mayroong isang katahimikan at pagkatapos, isang hurado ang nagsimulang bumulong sa katabi. Maya, mula sa tondo. Ang kwento niya ay mabilis na kumalat. Siya ay naging isang instant phenomenon. Ang kanyang audition video ay naging viral at ang kanyang boses ay pinag-uusapan sa buong bansa. Ang babaeng galing sa tondo na may boses anghel ay biglang naging mukha ng pag-asa. Sa pagpasok ni Maya sa susunod na rounds, dumating din ang mga bagong pagsubok. Ang competition ay matindi. Mayroong mga awit na nagmula sa mga mayayamang pamilya, mga nag-aral sa mga prestihiyosong eskwelahan ng musika at mga may karanasan na sa pagtatanghal. Ang iba ay nagsimulang magpakalat ng mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Ang kanyang pinagmulan, ang kanyang simpleng estilo, ang kanyang kawalan ng koneksyon. Sino ba siya? Galing lang sa tondo. Siguro may kakilala siya kaya nakapasok. Ang narinig ni Maya mula sa dalawang babaeng kapwa niya contestant habang naghihintay sila sa dressing room. Ngunit si Ben ay palaging nasa tabi niya, ang kanyang bato at kanyang kuta. Siya ang kanyang sikretong tagapagsanay, ang kanyang taga-suporta. "Hayaan mo sila, Maya," sabi ni Ben, habang pinipihit ang mga kwerdas ng kanyang gitara sa likod ng entablado. "Ang mahalaga ay ang musika mo, ang totoo mong boses." Sa bawat gabi, mas lalong lumalalim ang relasyon ni Maya at Ben. Ang kanilang mga pagsasanay ay nagiging mga sesyon ng pagpapahayag ng damdamin. Natuto si Maya na ipasok ang kanyang mga takot, ang kanyang mga galit, at ang kanyang pag-asa sa bawat pag-awit. Ang kanyang boses ay lalong nagiging makapangyarihan, lalong nagiging totoo. Sa itaas ng Alcantara Media Center, sa kanyang malaking opisina na tanaw ang buong Maynila, si Reyna Alcantara ay nakaupo sa kanyang upuan, nanonood ng performance ni Maya sa malaking screen. Ang mga mata niya, na tila mga baso ng yelo, ay nakatutok sa dalaga. Si Reyna Alcantara, isang pangalan na nagdadala ng kapangyarihan at misteryo. Hindi lang siya isang batikang negosyante. Sa likod ng kanyang mga ngiti at ng kanyang marangyang pananamit, mayroong isang babaeng may matinding ambisyon at isang kalooban na kayang yapakan
ang sinuman para makuha ang gusto niya. Siya ang utak sa likod ng malalaking sindikato, ang reyna ng dilim na nagtatago sa ilalim ng ilaw ng entertainment. Maya, ang ganda ng boses mo, bulong niya sa sarili habang umiinom ng mamahaling kape. Isang talento na bihirang makita, isang puso na kayang manipulahin. Hindi lang talento ang nakikita niya kay Maya. Nakita niya ang isang ari-arian, isang instrumento na kayang gamitin upang palakasin ang kanyang imperyo, upang hugasan ang kanyang mga maruruming pera, at upang maging isang mukha na kayang ibenta sa masa. Mayroong isang kalinisan sa boses ni Maya na matagal nang nawala sa kanyang mundo at gusto niya itong angkinin. Ayusin mo ang background niya, utos niya sa kanyang sekretarya, na nakatayo sa isang sulok. Gusto kong malaman ang lahat, lahat. Samantala, sa isang madilim na sulok ng tondo, si Dante ay nakaupo sa harap ng lumang telebisyon, umiinom ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Ang kanyang mga utang ay lumalaki at ang kanyang mga tauhan ay hindi pa rin nakikita si Maya. Hindi ko akalain na sa TV pa siya makikita. Bulong ng isa sa kanyang mga tauhan na nakaupo sa tabi niya habang nakatutok sa screen kung saan ipinapakita ang muling pagtatanghal ni Maya. Tumayo si Dante at sa isang iglap nabasag ang bote ng alak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Maya! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong barong-barong. Ang babaeng yan! Kinagat niya ang labi. Hindi lang siya galit. Nagulat siya. Ang ari-arian niya, ang babaeng akala niya ay basta-basta lang niyang mapagbibili, ay ngayon ay isang sikat na personalidad. Nalaman niya na si Reyna Alcantara ang nasa likod ng kompetisyon. Alam niya ang kapangyarihan ni Reyna. Alam niya na si Reyna ay naghahanap ng mga talento na kayang gamitin. Kung ganoon, bulong ni Dante sa kanyang sarili, ang isang ngiti ay dahan-dahang lumabas sa kanyang labi, puno ng kasamaan. Kung gusto ni Reyna ang babaeng yan, gagamitin ko siya. Si Maya ay hindi na lang isang utusan. Siya ay isang susi, isang panangga, isang paraan upang makatakas sa kanyang mga utang at posibleng magamit pa upang lumaki ang kanyang impluensya. Hanapin niyo siya, utos niya sa kanyang mga tauhan. Pero huwag niyo siyang sasaktan. Dalhin niyo siya sa akin, buhay. May plano ako. Ang mga kalsada ng Maynila ay lalong naging mapanganib para kay Maya. Hindi lang si Dante ang naghahanap sa kanya. Ang mga mata ng media, ang pag-asa ng mga tao, at ang interes ng isang makapangyarihang reyna ay nakatutok sa kanya. Ang kompetisyon ay hindi lang tungkol sa pag-awit. Ito ay naging isang laro ng kapangyarihan kung saan si Maya ang premyo. Ang pangarap na kanyang hinahanap ay unti-unting nagiging isang balyena na kayang lunukin ang kanyang kalayaan. Ngunit sa kanyang puso, merong isang awit na patuloy na bumubulong, isang himig ng pag-asa na hindi kayang patayin ng anumang dilim. Ito ay ang tanghalan ng pangarap, isang entablado kung saan ang bawat nota ay merong tadhana. Ang mga ilaw ng entablado ay kumikinang sa mukha ni Maya, ngunit ang liwanag nito ay hindi nakatago sa dilim na bumabalot sa kanyang puso. Siya na ngayon ang gintong tinig ng tondo, ang dalagang may kwentong bumihag sa bansa, ang bituin na mabilis na sumikat sa himpapawid ng telebisyon at radyo. Mula sa maruming eskinita, nasa isang marangyang apartment na siya ngayon na inilaan ng produksyon. Isang espasyong maluwag at tahimik, ngunit tila isang ginintuang hawla. Ang bawat muebles na mamahalin, bawat kumikinang na dekorasyon ay tila nagpapaalala sa kanya na ang kalayaang kanyang nakamit ay may kaakibat na presyo. Subalit sa loob ng marangyang apartment na ito, ang kanyang puso ay nanatiling nasa maliit at maingay na apartment ni Ben o sa mainit na yakap ng tondo. Ang bawat tunog sa gabi, isang kawayan ng kurtina, isang bulong ng hangin, ay tila nagpapahiwatig ng pagdating ni Dante. Ang ngiti niya sa kamera
ay madalas na may halong pilit at sa likod ng mga papuri may bumubulong na tanong sa kanyang isip. Gaano katagal bago bumalik ang nakaraan at sunggaban siya? Samantala, sa kanyang taguan sa pinakadulo ng tondo, si Dante ay nakaupo sa harap ng isang luma at kumikislap na telebisyon, umiinom ng murang alak. Ang bawat pagtatanghal ni Maya, bawat ngiti ng dalaga sa kamera ay tila isang kutsilyong tumutusok sa kanyang pagkalalaki. Nakita niya ang bago nitong apartment, ang mga bodyguard na nakabantay sa bawat galaw niya. Isang senyales na ang ari-arian niya ay nagiging mas mahirap ng maabot. Ngunit sa kanyang isipan, hindi ito hamon, kundi isang oportunidad. Ang hawla, gaano man kaginto, ay mayroong laging paraan para mabuksan. Mga gago! Sigaw niya sa kanyang mga tauhan na nakaupo sa lapag, naglalaro ng baraha. Ang babaeng iyan, ang babaeng akala nyo ay hindi na natin makikita. Kung gusto ni Reyna Alcantara ang ginto, kukunin ko muna ang mina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang balak ay mas masama pa sa dilim ng gabi. Naisip niya ang paggamit kay Maya upang bayaran ang kanyang utang kay Reyna at posibleng magamit pa ang dalaga sa mas malaking laro ng kapangyarihan. Puntahan niyo siya. Gabi na. Sigurado akong mag-isa lang siya sa studio pagkatapos ng practice. Gawin niyo ang lahat para makuha siya, pero buhay. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na rehearsal sa studio, naglakad si Maya sa mahabang hallway. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa labas ng malaking bintana, nagmumukhang libu-libong pangako. Ang kanyang mga kasamang bodyguard ay nasa labas na, naghihintay sa kanya. Ngunit isang kakaibang kutob ang bumalot sa kanya, isang lamig na sumasalungat sa init ng Maynila. Tila mayroong mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Nang makalabas siya ng studio, bumungad sa kanya ang dilim ng eskinita sa likod ng gusali, isang shortcut na kadalasang ginagamit ng mga empleyado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon isang shortcut. Isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang harapan. Mabilis na bumaba ang tatlong lalaki na nakamaskara, malalaki ang katawan. Maya, takbo! Sigaw ng isa sa kanyang mga bodyguard habang nilalabanan ang mga humaharang sa kanya. Ngunit huli na, ang mga lalaki ay mabilis na lumapit kay Maya. Sinubukan niyang lumaban, sumigaw, ngunit isang panyo na may matapang na amoy ang itinutok sa kanyang ilong. Mabilis na nanlabo ang kanyang paningin, bumigay ang kanyang katawan. Ang huling nakita niya ay ang mga ilaw ng studio na unti-unting lumalayo at ang pakiramdam ng pagkahulog sa isang walang hanggang dilim. Nagising si Maya sa isang madilim at mabahong kwarto. Ang kanyang ulo ay kumirot at ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Nang bahagya ng lumilinaw ang kanyang paningin, nakita niya ang kanyang paligid. Hindi ito apartment niya, hindi ito tondo. Ito ay isang silid na walang bintana. May isang maliit na kama at ang amoy ng luma at pagod na buhay. Mayroong mga babaeng nakaupo sa sulok, ang mga mata ay puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Nasa isang bahay aliwan siya. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Dante. Ang kanyang ngisi ay puno ng kasamaan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Nakuha rin kita, Maya, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang ingay ng daga. Akala mo makakatakas ka? Ang lahat ng galing sa tondo ay mananatili sa tondo? O sa isang lugar na mas masahol pa? Nyugyug ni Maya ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay kumalabog sa takot. Ito na ang kinatatakutan niya, ang katapusan ng kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng takot, umusbong ang isang matinding galit. Ang pangako niya sa kanyang ina, ang mga salita ni Ben, ang mga awit ng kalayaan. Lahat ng iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya susuko, hindi siya magpapatalo. Isang matandang babae, si Ate Ligaya, ang lumapit sa kanya,
Inabutan siya ng tubig. Ang mga mata ni Ligaya ay puno ng awa. "Huwag kang sumuko, Ineng," bulong niya, habang nag-aabala na tila naglilinis. "Ang bawat isa sa amin ay may sariling kwento, ngunit ikaw, may liwanag sa'yo." Sa loob ng ilang araw, pinagmasdan ni Maya ang kanyang paligid, ang mga rutina ng lugar, ang mga guwardiya. Nakita niya ang mga butas sa seguridad, ang mga sandaling hindi nakabantay. Ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa pag-iisip ng paraan. Dumating ang pagkakataon sa isang gabi. Isang gwardya ang nalasing at natulog sa kanyang pwesto. Sa tulong ni Ate Ligaya, na nagbigay ng isang matalim na piraso ng metal, nagawa ni Maya na putulin ang kanyang mga lubid. Kinailangan niya ng ilang oras, ang kanyang mga pulso ay nagdurugo. Ngunit sa huli, malaya ang kanyang mga kamay. May likod na daan, may basag na bintana sa kusina. Bulong ni Ligaya habang tinatakpan ng pinto. Dali! Tumakbo si Maya. Ang kanyang mga paa ay namamanhid, ngunit puno ng determinasyon. Sa kusina, isang butas sa bintana ang naghihintay sa kanya. Walang pag-aalinlangan, lumabas siya. Sa labas, ang dilim ay nagbigay ng proteksyon, ngunit ang mga gwardiya ay mabilis na nakatunog. May tumakas, sigaw ng isang lalaki. Ang tunog ng mga yabag ay humahabol sa kanya. Tumakbo si Maya sa mga makipot na eskinita. Ang kanyang puso ay kumalabog. Lumiko siya sa kaliwa. Pagkatapos ay sa kanan, dumadaan sa pagitan ng mga tambak ng basura, tumatalon sa mga kanal. Narinig niya ang mga sigaw sa likuran niya, ang tunog ng mga motor na humahabol. "Hoy! Huminto ka!" Sigaw ng isang lalaki habang bumabaril sa ere. Ngunit hindi huminto si Maya. Naalala niya ang tondo, ang kanyang labirint. Dito niya natutunan ang takbo, ang lundag, ang tago. Sa bawat sulok, isang bagong daan. Sa bawat dilim, isang bagong kanlungan. Nagawa niyang umakyat sa isang pader, nayari sa yero, tumalon sa bubong ng isang barong-barong, at lumubog sa dilim ng isang makipot na pasilyo. Si Ate Ligaya at ang ilan pang mga babae ay naglikha ng gulo sa loob ng bahay aliwan, nagpapansin para mabigyan siya ng mas maraming oras. Ito ang kanilang sariling paraan ng paglaban. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pagtakbo, nakakita siya ng isang lumang pampublikong telepono. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang idinadayal ang numero ni Ben, isang numero na binigay niya sa kanya para sa mga emerhensya. "Ben, ako ito." "Maya," bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. May halong luha at pagod. Nasa kanto ng Padre Faura at mabini ako. May humahabol sa akin." Sa maliit na apartment ni Ben, ang tunog ng telepono ay nagpabalik sa kanya sa realidad mula sa kanyang pagtutugtog ng gitara. Narinig niya ang boses ni Maya, ang kaba sa kanyang dibdib. "Ano ang nangyari, Maya? Saan ka?" Nang marinig niya ang lokasyon, kaagad siyang tumakbo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Agad siyang nagtungo kay Lolo Ambo sa Tondo, ang kanyang matandang kaibigan na palaging handang tumulong. "Lolo Ambo, si Maya, kinuha siya ni Dante. Kailangan natin siyang tulungan." Ang mga mata ni Lolo Ambo ay nanlilisik sa galit. "Si Dante na naman. Hindi na ito basta-basta. Maya na ang usapan. Hindi natin hahayaang saktan niya ang ating bulaklak ng Tondo." Kaagad na gumalaw ang diwa ng bayanihan. Nagkalat ang balita sa buong Tondo. Ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga kabataan, lahat ay nagtipon. Ang mga matatandang mangingisda ay may hawak na bangkasan. Ang mga tindero ay mayroong kutsilyo, ang mga kabataan ay mayroong patpat at bato. Ang kanilang mukha ay puno ng determinasyon. Si Maya ay hindi lang isang mga awit. Siya ang kanilang pag-asa, ang kanilang tinig. "Hindi tayo hahayaang saktan niya ang ating anak." Sigaw ni Lolo Ambo. Ang kanyang tinig ay malakas sa kabila ng kanyang edad. Ang Tondo ay magkakaisa. Iligtas natin si Maya.
Nang makarating si Maya sa Padre Faura at Mabini, nakita niya ang isang grupo ng mga tauhan ni Dante na papalapit sa kanya. Ang kanyang pagtakas ay tila wala ng katapusan, ngunit sa likuran nila, isang kumpol ng mga tao ang papalapit, sina Ben, Lolo Ambo at ang mga residente ng Tondo. "Huwag kayong lalapit sa kanya," sigaw ni Ben habang tumatakbo. Ang banggaan ay nangyari sa gitna ng kalsada. Ang mga tauhan ni Dante, kahit may armas, ay nagulat sa dami at galit ng mga taga-Tondo. Ang mga improvised na armas ay ginamit sa paglaban. Ang mga sigaw, ang mga suntok, ang mga tulak, lahat ng ito ay nagpuno sa gabi. Sumugod si Maya, hindi alintana ang panganib. Sinusubukang tulungan ang mga kaibigan niya. "Kaya natin yan, Tondo," sigaw ng isang matanda habang hinahampas ang isang tauhan ni Dante. Sa huli, umatras ang mga tauhan ni Dante. Ang iba ay nahuli, ang iba ay tumakas. Si Maya ay ligtas na, sa yakap ni Ben. Ngunit ang tagumpay ay may kaakibat na sakit. Ilang residente ng Tondo ang nasugatan. Si Lolo Ambo ay nabigyan ng isang matinding suntok sa kanyang braso habang ipinagtatanggol si Maya. Niyakap ni Maya si Lolo Ambo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Lolo, pasensya na po. Dahil sa akin, huwag kang mag-alala, Inday," sabi ni Lolo Ambo. "Kahit na masakit ang kanyang braso, ang Tondo ay iisa. Ang iyong laban ay aming laban." Naramdaman ni Maya ang bigat ng kanyang kalayaan. Ito ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ang mga taong handang magsakripisyo para sa kanya. Ang kanyang kaligtasan ay naging bahagi ng mas malaking kwento ng pagkakaisa. Niyakap ni Ben si Maya, mahigpit. "Hindi na tayo hahayaang masaktan, Maya," bulong niya. "Hindi na. Pangako." Ang gabi ay lumipas, dala ang amoy ng usok at dugo, ngunit dala rin ang amoy ng pagkakaisa at pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong pangako ang nabuo. Ang pagsubok at pagtatago ay tapos na, ngunit ang laban para sa tunay na awit ng kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Ang amoy ng usok at dugo mula sa gabi ng sagupaan sa Padre Faura at Mabini ay naglaho na, napalitan ng sariwang hangin ng umaga. Ngunit ang mga bakas nito ay nananatili sa mga galos sa balat ng mga taga-Tondo, sa bahagyang pilay ni Lolo Ambo, at higit sa lahat, sa malalim na pangamba sa puso ni Maya at Ben. Ang labanan sa kalsada ay isang tagumpay ng pagkakaisa, ngunit ito rin ang nagpukaw sa isang katotohanan. Ang panganib ay mas malalim kaysa sa akala nila. Hindi lang si Dante ang kalaban, mayroong mas malaking puwersa na gumagalaw sa likod ng mga anino. Ang pag-aalala para kay Maya ay bumalot kay Ben. Hindi na lang niya ito kasama sa paghahanap ng pangarap. Isa na itong personal na misyon upang protektahan ang dalaga sa lahat ng masasamang elemento ng mundo. Matapos ang insidente, mas lalo siyang nag-ingat. Ang maliit na apartment niya ay naging kanlungan, ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang pinakamabisang depensa ay ang kaalaman, kung sino ang kumikilos laban sa kanila at kung bakit. Nagpasya si Ben na imbestigahan ang Alcantara Media Group at si Reyna Alcantara. Gumamit siya ng mga luma niyang koneksyon sa industriya, mga dating kaibigan na naging journalist, at mga kontak sa ilalim ng lupa na minsan niyang nakausap noong kabataan niya. Nagsimula siyang magtanong, maghanap ng impormasyon, at magdugtong ng mga piraso ng kwento na tila kalat-kalat na puzzle. Ang paghahanap ay hindi madali. Si Reyna Alcantara ay isang salamangkero sa mundo ng negosyo at kapangyarihan. Ang kanyang imperyo ay malaki at tila hindi matitinag. Ngunit habang lumalalim ang paghahanap ni Ben, nagsimulang lumabas ang mga butas sa makintab na harapan ng Alcantara Media. Ang mga talento na biglang nawawala. Ang mga kontratang tila imposibleng baliin. Ang mga negosyo na naghuhugas ng pera sa ilalim ng ilaw ng entertainment. Isang gabi,
Habang nagbabasa ng lumang dyaryo sa isang madilim na cafe, natuklasan niya ang isang lumang artikulo tungkol sa isang kaso ng talent exploitation na may kaugnayan sa isang subsidiary ng Alcantara Group. Ang pangalan ng kumpanya ay pamilyar. Ito ay ang parehong kumpanya na naging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak maraming taon na ang nakakaraan. Parang hinampas ng isang malaking alon si Ben. Nagsimulang umikot ang mundo sa paligid niya. Ang lumang sakit ay muling bumalik, mas masakit kaysa dati. Si Ben, bata pa, puno ng pangarap, isang gitara, isang notebook na puno ng mga liriko at isang tinig na handang sumabog sa mundo. Naalala niya ang kanyang sarili sa mga audition, ang pag-asa sa kanyang mga mata nang bigyan siya ng kontrata ng isang maliit na recording company. Gintong talento, binata. Ang sabi ng executive na may mapanlinlang na ngiti. Kukunin ka namin sa taas. Naniwala si Ben. Nagtrabaho siya ng husto, nagsulat ng mga kanta, nag-ensayo ng walang tigil. Ngunit ang kontrata ay isang bitag. Ang kanyang mga kanta ay ninakaw, ibinenta sa ibang artista. Ang kanyang mga pagtatanghal ay kinansela. Ang kanyang pangalan ay dahan-dahang nawala sa industriya. Sa huli, isang malaking utang ang bumalot sa kanya at ang kanyang pangarap ay nalibing sa ilalim ng mga papeles ng kanyang kontrata. Naging isa lang siyang estatistika sa maraming kabataang naloko ng sistema. Ng lihim na kamay na nagtatago sa likod ng glamour ng entertainment. Ang galit at pagkabigo na matagal nang inilibing sa kanyang puso ay muling bumalik. Hindi lang siya isang biktima, maraming katulad niya. At ngayon, si Maya, hindi niya hahayaang mangyari ang parehong bagay sa dalaga. Ang paghahanap sa katotohanan ay naging mas personal, mas matindi. Nakita niya kung paano ginagamit ni Reyna ang kanyang imperyo, hindi lang para sa pera, kundi para sa kapangyarihan, para kontrolin ang mga buhay, para gawing ari-arian ang mga talento. Ang mga bahay aliwan ni Dante, ang human trafficking, lahat ay konektado sa malaking web ng Reyna. Si Dante ay isang maliit na isda sa malaking karagatan ng kasamaan ni Reyna. Sa gitna ng mga pagtuklas na ito, isang tawag mula sa Alcantara Media Group ang dumating para kay Maya. Isang personal na imbitasyon mula kay Reyna Alcantara. Nanginginig ang mga kamay ni Maya nang matanggap niya ang tawag. "Huwag kang mag-alala, Maya," sabi ni Ben. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Sasama ako." Ngunit hindi pumayag ang mga tauhan ni Reyna. Ang imbitasyon ay para kay Maya lamang. Isang pribadong usapan. Sa huli, napilitan si Maya na pumunta ng mag-isa. Dala ang bigat ng pag-aalala ni Ben at ang kanyang sariling kaba. Ang opisina ni Reyna Alcantara ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng Alcantara Media Center. Ang malaking espasyo ay puno ng mamahaling sining, kumikinang na dekorasyon, at isang malaking bintana na nagbibigay ng tanawin ng buong Maynila. Mula sa malalayong ilaw ng Tondo hanggang sa naglalakihang gusali ng syudad. Si Reyna Alcantara ay nakaupo sa kanyang upuan, mukhang kalmado, matikas, at puno ng kapangyarihan. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng 1,000 lihim. "Maya, mahal kong binibini," sabi ni Reyna. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding awtoridad. "Maraming salamat sa pagpunta. Humanga ako sa iyong talento. Ang iyong boses ay isang regalo mula sa Diyos." Pinilit ni Maya ng ngumiti. Ang kanyang puso ay kumalabog. "Salamat po, Ma'am Reyna. Hindi mo kailangan tawagin akong Ma'am," patuloy ni Reyna, habang bumabangon at lumalapit sa bintana, tila nagmamasid sa kanyang imperyo. "Tawagin mo akong Tita Reyna. Narinig ko ang nangyari sa iyo. Ang pagdakip sa iyo ni Dante, nakakahiya. Hindi ka nararapat sa ganitong uri ng buhay." Nagulat si Maya. Alam niya ang nangyari sa kanya. "Paano po ninyo nalaman?" Lumingon si Reyna. Ang kanyang nangiti ay mas malalim. "Sa industriya na ito,
Walang lihim na hindi nabubunyag, Maya. Lalo na sa akin. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa lungsod na ito. At alam ko rin na si Dante ay isang masamang tao na gumagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Hindi mo kailangan matakot sa kanya. Kaya kitang protektahan. Isang malaking pag-asa ang pumasok sa puso ni Maya. Proteksyon. Ito ang matagal na niyang hinahanap. Ngunit mayroon ding lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Paano nakakakuha ng ganitong impormasyon si Reyna? At paano niya kayang protektahan siya mula kay Dante? Mayroong isang bagay na mali. Kaya ko itong bigyan sa iyo, Maya. Patuloy ni Reyna habang naglalakad pabalik sa kanyang upuan. Vinquang, pera, kasikatan, isang buhay na malayo sa dilim ng tondo, isang buhay kung saan ang iyong ina ay ipagmamalaki ka. Proteksyon mula sa lahat ng taong gustong saktan ka, kasama na si Dante. Hindi na siya maglalakas loob na gambalain ka kung nasa ilalim ka ng Alcantara Media. Inilabas niya ang isang papel, isang kontrata. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ito. Isang kontrata sa Alcantara Media. Exclusive. Panghabang buhay. Ikaw ay magiging isang bituin. Ang iyong boses ay maririnig sa buong mundo. Ikaw ay magiging aking ari-arian. Ang huling salita, ari-arian, ay tila isang sipol ng ahas. Naramdaman ni Maya ang lamig na unti-unting dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang kontrata ng kalayaan. Ito ay isang kontrata ng pagmamay-ari. Isang gintong hawla. Panghabang buhay po, tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Reyna. Ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa isang pagnanasa. Oo. Ngunit isipin mo ang kapalit, Maya. Wala nang gutom, wala nang takot, wala nang pagtatago. Ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan sa tondo, kaya mo silang tulungan. Kaya mong bigyan sila ng mas magandang buhay. Lahat ng ito ay nasa iyong kamay. O, kung tatanggi ka. Nagkaroon ng isang bahagyang pag-pause si Reyna, isang pahiwatig ng banta. Kung tatanggi ka, Maya, ang mundo ay isang mapanganib na lugar. At si Dante, hindi siya madaling sumuko. Naramdaman ni Maya ang bigat ng desisyon sa kanyang balikat. Ang proteksyon mula kay Dante, ang pangarap na makatulong sa tondo, ang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit kapalit ng kanyang kalayaan, ang kanyang sarili, ang kanyang boses. Pag-uwi ni Maya sa apartment ni Ben, kaagad siyang sinalubong nito. Nakita niya sa mukha ng dalaga ang isang kakaibang halo ng pagtataka at takot. Agad na ipinagtapat ni Maya ang lahat. Ang alok ni Reyna, ang pangako ng seguridad, ang banta ng panganib, ang ari-arian. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay tila isang iyak. Gusto niya akong gawing ari-arian, Ben, tulad ng lahat ng mayroon siya. Hinawakan ni Ben ang mga kamay ni Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at lungkot. Naalala niya ang kanyang sarili, ang kanyang sariling pagkabigo. Alam ko, Maya. Alam ko kung paano niya ginagawa iyan. Ginawa niya rin sa akin. Sa unang pagkakataon, detalyado niyang isinalaysay kay Maya ang kanyang sariling kwento. Kung paano siya niloko, paano ninakaw ang kanyang musika, paano siya sinira ng sistema ni Reyna. Ang sakit ng nakaraan ni Ben ay naging bahagi ng kasalukuyan ni Maya. Huwag kang bumigay sa takot, Maya, sabi ni Ben. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Ang boses mo ay ginto dahil ito ay totoo. Ito ay dahil ito ay galing sa puso. Kung pipirmahan mo ang kontratang yan, hindi na ikaw ang kumakanta. Ang boses mo ay magiging boses niya. Ang iyong pangarap ay magiging kanyang kontrol. Pero Ben, ang tondo, sabi ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kung tanggihan ko, paano ang tondo? Paano ka? Nandyan si Dante? At mas malala pa, nandyan si Reyna. Hindi ba mas ligtas tayo kung pipirmahan ko? Hindi ba mas maprotektahan ko ang mga taong mahal ko? Niyakap ni Ben si Maya, mahigpit. Maya, ang kalayaan ay hindi basta-basta ibinibigay.
Iyan ay ipinaglalaban. At kung ipaglalaban natin ito, magiging mas matibay tayo. Ang iyong boses ay ang iyong lakas. Ang iyong kwento ay ang iyong proteksyon. Ang tondo ay nagtiwala sa iyo. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay hindi ka pababayaan. At ako, hindi kita kailanman iiwan. Ang pangarap mo ay ang iyong awit ng kalayaan, Maya. Dagdag ni Ben, habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Huwag mong hayaang mawala iyan sa ilalim ng kontrol ng sinuman. Maniwala ka sa iyong sarili. Maniwala ka sa iyong boses. Iyan ang tanging bagay na hindi nila kayang nakawin sa iyo. Sa gabi na yon, sa gitna ng maliit na apartment ni Ben, naramdaman ni Maya ang bigat ng kanyang desisyon. Ang tukso ng kaligtasan at kasikatan ay malaki. Ngunit ang pagkawala ng kanyang kalayaan, ang pagbebenta ng kanyang kaluluwa ay mas malaki. Nandoon siya sa isang sangang daan. Ang lihim na kamay ni Reyna ay nasa kanyang leeg, nagpipilit sa kanya na pumili. Ngunit sa kanyang puso, ang himig ng tundo, ang pangako sa kanyang ina, at ang pagmamahal ni Ben ay patuloy na bumubulong. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Ito ay nasa kanyang puso. Ang gabi ng paghuhusga ay dumating. Dala ang matinding kaba at pangarap. Ang tanghala ng himig ng puso ay naligo sa kumikinang na ilaw. Ang bawat sulok ay pinupuno ng sigawan ng mga taga-suporta at ang hiyawan ng mga nagmamadaling crew. Ito ang pinakamalaking gabi sa buhay ni Maya, ang sandali kung saan ang kanyang pangarap ay maaring maging totoo o tuluyang maglaho. Sa harap ng milyon-milyong mata na nakatutok sa telebisyon at libu-libong tao sa loob ng arena, naramdaman ni Maya ang bigat ng bawat paghinga. Sa loob ng malaking auditorium, sa gitna ng karamihan, nakaupo sina Ben at Lolo Ambo, kasama ang ilang matatapat na kaibigan mula sa Tondo. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Si Ben, na nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa entablado. Tila nakikita ang kaluluwa ni Maya sa likod ng mga kurtina. Alam niya ang bigat ng pasanin sa balikat ng dalaga at ang katotohanan na ang gabing ito ay higit pa sa isang kompetisyon. Ito ay isang labanan para sa kalayaan. Sa likod ng madilim na bahagi ng audience, nagkukubli si Dante at ang kanyang mga tauhan, ang mga mata ay nakatitig sa entablado na tila mga buwitre na nag-aabang sa kanilang biktima. Ang kanyang ngisi ay puno ng kasamaan. Nakikita na niya ang kanyang paghihiganti at ang paggamit kay Maya sa kanyang masasamang balak. Para sa kanya, ang kompetisyon ay isang palaruan lamang at si Maya ang premyo. Sa backstage, ang init ng mga ilaw ay hindi makapantay sa lamig na bumabalot sa puso ni Maya. Ang kanyang isip ay naglalakbay mula sa mga alaala ng Tondo hanggang sa mga pangarap na ibinahagi niya kay Ben. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya, si Reyna Alcantara. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang ngiti ay tila isang kutsilyo na nakatago sa likod ng silk. Maya, mahal kong binibini. Ang boses ni Reyna, malumanay, ngunit may matinding awtoridad, na tila nagbibigay ng payo sa isang alaga. Ang gabing ito ay napakahalaga. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa kung anong desisyon ang gagawin mo. Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Ang hawak niya sa kanyang ukulele ay tila humihigpit. Alam ko po, Ma'am Reyna. Ngumiti si Reyna, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isipin mo, Maya, lahat ng ito, ang kasikatan, ang pera, ang paggalang. Maaari mong makuha ang lahat ng ito. Isang kontrata sa ilalim ng Alcantara Media at ikaw ay magiging hindi lang isang bituin, kundi isang alamat. Hindi ka na magtatago kay Dante. Ang iyong pamilya sa Tondo ay magiging ligtas, lahat. Umupo si Reyna sa tabi ni Maya, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila bumabalot sa dalaga. Oh, kung tatanggi ka, ang kanyang boses ay bumaba.
naging isang bulong na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Kung pipiliin mo ang pagsuway, Maya, ang mundo ay malupit. Hindi lang si Dante ang magiging problema mo. Ang Alcantara Media ay may mahabang kamay. Ang Tondo, ang iyong si Lolo Ambo, ang iyong si Ben, wala silang kakayahang labanan ng akin. Maaari mong mawala ang lahat ng mahalaga sa iyo. Ang mga salita ni Reyna ay tumusok sa puso ni Maya na tila mga matatalim na karayom. Ang mga mukha ni na Ben, Lolo Ambo at ang kanyang mga kaibigan sa Tondo ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang pagmamahal, ngunit ang banta ni Reyna ay tunay. Ano ang pipiliin niya? Ang kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang kaluluwa o ang paglaban para sa katotohanan na maglalagay sa kanilang lahat sa panganib. Kumanta ka ng awit ng kagandahan, sabi ni Reyna, habang inilalagay ang isang kopya ng kanta sa lamesa. Ito ang kanta na ibinigay namin sa iyo. Simple, maganda. Ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ako ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Sa sandaling iyon, ang kanyang personal na PA, production assistant, ay lumapit. May hawak na isang maliit na sobre. Ma'am Reyna, oras na po. Bago pa man makaalis si Reyna, nakita ni Maya ang isang pamilyar na anino na dahan-dahang gumalaw sa gilid ng kurtina. Si Ben, isang mabilis na sulyap, at itinapon niya ang isang maliit na piraso ng papel na tila aksidente. Dinampot ito ni Maya nang walang nakakapansin at dali-dali niyang itinago sa kanyang palad. Nang makalayo si Reyna, binuksan ni Maya ang papel. Ang mga salita ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Ben. Awit ng kalayaan. Ang simpleng dalawang salita ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang puso, nagpapaliwanag ng lahat ng dilim. Naalala niya ang kanilang mga session sa pag-eensayo, ang kanyang ina, ang kanyang mga pangarap na lumipad sa kabila ng Tondo. Ang kanyang boses ay hindi lamang isang instrumento, ito ay isang sandata. Isang boses para sa mga walang boses. Maya, ito ang iyong sandali. Ano ang pipiliin mo? Sa likod ng entablado. Kinabahan si Ben, ang kanyang mga mata ay nananalangin. Nakita niya ang pagdalo ni Reyna kay Maya at ang bigat ng pagsubok. Naway ang kanyang maliit na mensahe ay umabot sa puso ng dalaga. Tinawag ang pangalan ni Maya. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang bawat hakbang ay tila isang matinding desisyon. Ang spotlight ay tumutok sa kanya. Ang ingay ng karamihan ay bumulaga sa kanyang pandinig. Ngunit sa kanyang isipan, tanging ang boses ni Ben ang kanyang naririnig at ang pangako sa kanyang ina. Nakarating siya sa gitna ng entablado, hawak ang kanyang ukulele. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa karamihan. Nahuli ang tingin ni na Ben at Lolo Ambo. Isang tango ng ulo mula kay Ben, isang ngiti mula kay Lolo Ambo. Sila ang kanyang lakas. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Nagulat ang mga hurado. Inayos niya ang posisyon ng kanyang ukulele. Huminga siya ng malalim. Hindi niya inawit ang awit ng kagandahan. Nagsimula siyang tumugtog ng isang bagong melodiya. Isang himig na siya at si Ben ang nagsulat. Isang awit na puno ng sakit, ng paglaban, ng pag-asa. Sa lungsod ng ilaw, may anino't dilim. Mga pangarap ay kayang bilhin. Ang tinig ng puso kayang pasabatin kung ang kalayaan ay di kayang pigilin. Mula Tondo, sa usok ng kahirapan, isang awit ang bumubulong. Di para sa ginto, di para sa kapangyarihan, kundi para sa hustisya sa puso'y nagtatago. Ang kanyang boses ay bumubuhos, mas malakas, mas dalisay kaysa kailanman. Hindi na ito ang takot na boses ng Tondo, ito ay ang tinig ng kalayaan. Ang bawat liriko ay parang isang sipa sa sistema, isang revelasyon ng katotohanan. Ang mga kamay na nagtatago sa dilim, nagnanakaw ng pangarap, nagpapahimlay. Ang mga ngiti na puno ng panlinlang ay may bahid ng dugo, may bahid ng luha.
Nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa audience. Mula sa pagkamangha, naging pagtataka, at pagkatapos ay pag-unawa. Ang mga mata ni na Ben at Lolo Ambo ay puno ng pagmamalaki. Alam nila ang kahulugan ng bawat salita. Sa VIP section, ang ngiti sa labi ni Reyna Alcantara ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng galit at pagkabigla. Narinig niya ang mga salita. Hindi niya kailangang direktang marinig ang kanyang pangalan. Ang mga liriko ni Maya ay isang akusasyon, isang paglabas ng kanyang madilim na lihim. Ang mga pangarap na binihag ng hawla ay sisigaw, magpupumiglas, lalaya. Ang tinig na minsan ay nasa pusali, ngayon ay awit ng kalayaan. Kayang bumali. Ang kamera, ang malaking television screen. Biglang lumipat ang focus nito mula kay Maya patungo sa VIP section, direkta kay Reyna Alcantara. Ang kanyang mukha, ang gulat, ang galit, ang takot, ay malinaw na ipinakita sa buong bansa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila handang pumatay. Sinubukan niyang magkunwari na walang alam, ngunit huli na. Ang kanyang maskara ay nabasag. Ang musika ay nagpatuloy, mas malakas, mas may damdamin. Ang bawat nota ay tila isang patak ng luha, isang patak ng pag-asa. Si Maya ay hindi na lang kumanta. Nagsalaysay siya, nagrebelde siya. Ibinuhos niya ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, at ang kwento ng libu-libong tao na tila siya ang kanilang tinig. Ang buong bansa ay huminga ng malalim. Ang himig ng puso ay hindi na lang isang kompetisyon. Ito ay naging isang plataporma para sa katotohanan, isang simula ng rebolusyon ng puso. Chuong 7, ang awit ng kalayaan. Nang matapos ang huling nota ng awit ng kalayaan, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong arena. Ang mga ilaw ng entablado ay tila naging mas matindi, nakatutok kay Maya na nakatayo pa rin sa gitna. Hawak ang kanyang ukulele. Ang kanyang dibdib ay humihingal sa pagod at paglaya. Walang sino mang kumilos, walang sino mang umimik. Ang mga kamera ay nanatiling nakatutok. Ang buong bansa ay naghihintay. Pagkatapos, isang pumalakpak. Isang mahina, ngunit malinaw na palakpak mula sa gitna ng audience. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong bulwagan ay napuno ng malakas at nagkakaisang palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang mananalo sa kompetisyon, kundi palakpak para sa isang katotohanan na inihayag, para sa isang boses na naglakas loob na magsalita. Ang mga taga-suporta ni Maya, lalo na ang mga taga-Tondo, ay tumayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha at pagmamalaki. Sa mesa ng mga hurado, ang sitwasyon ay magulo. Ang isang hurado, isang veteranong mang-aawit na naging biktima rin ng sistema ng industriya, ay tumayo at nagsimulang pumalakpak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa paghanga at pagkilala. Ang iba naman ay nagtinginan, naguguluhan, at may halong takot. Alam nila ang ibig sabihin ng mga salita ni Maya, isang direktang pag-atake sa kapangyarihan ng Reyna Alcantara na siyang nagtatag ng kompetisyon. Samantala, sa VIP section, ang mukha ni Reyna Alcantara ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikat niyo ang broadcast. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may matinding pagkapuot. Putulin niyo. Ngayon na. Ngunit huliin na. Ang kanyang utos ay hindi naririnig, o kung naririnig man, ay hindi na kayang sundin. Ang mga crew sa production booth ay tuliro. Ang iba ay tila nakatutok din sa pagtatanghal ni Maya. Ang iba ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Ang kamera na nakakuha ng kanyang reaksyon ay nagpatuloy sa pag-broadcast sa loob ng ilang sandali na nagpapakita sa buong bansa ng kanyang totoong kulay, ang kanyang galit, ang kanyang takot, ang kanyang pagkabigla. Ang maskara ay tuluyang nahulog. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa VIP section.
Ang ilang tauhan ni Reyna ay sumugod sa production booth habang ang iba naman ay papalapit kay Maya, tila may balak na gawin. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng audience. Dante! Si Dante, na nakita ang pagkakataong ito sa gitna ng kaguluhan, ay sumugod patungo sa entablado, kasama ang kanyang mga tauhan. Kunin niyo ang babaeng yan. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na makuha si Maya sa wakas. Ngunit hindi nagulat sina Ben at Lolo Ambo. Nakahanda na sila. Ngayon na, sigaw ni Ben. Kaagad na tumayo ang grupo ng mga taga-Tondo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding determinasyon. Sila ang unang humarang sa mga tauhan ni Dante na tila mga pader na nagpoprotekta kay Maya. Isang maliit, ngunit matinding komprontasyon ang sumiklab sa gitna ng arena. Hindi ito isang malawakang labanan, ngunit isang mabilis at seryosong engkwentro. Ang mga taga-Tondo, na armadong may mga patpat, lumang bakal at ang kanilang pagkakaisa, ay buong tapang na hinarap ang mga tauhan ni Dante. Si Lolo Ambo, sa kabila ng kanyang edad, ay naging isang leader na nagbibigay ng mga utos at nagtutulak sa mga kabataan. Si Ben, na may hawak na isang lumang stand ng mikropono, ay buong tapang na hinarap si Dante mismo. Hindi mo na siya makukuha, Dante, sigaw ni Ben, habang sinangga ang suntok ng mas malaking lalaki. Ang mga gwardiya ng Alcantara Media ay nagsimulang kumilos, ngunit marami sa kanila ang nag-aatubili o tila may pagdududa. Ang mga salita ni Maya at ang reaksyon ni Reyna sa TV ay tila nagpukaw sa kanilang mga konsensya. Ang ilan ay tumulong kay Ben at sa mga taga-Tondo, habang ang iba ay nagtangkang pigilan ang kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maya ang mga mukha ng kanyang mga taga-suporta, ang kanyang pamilya sa Tondo, na nakikipaglaban para sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at tapang. Lumabas siya sa entablado. Sinusubukang tulungan ang kanyang mga kasama. Ngunit pinigilan siya ni Ben. Tumakbo ka, Maya, sigaw ni Ben, habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang dalaga. Kailangan mong lumayo. Dala mo ang katotohanan. Sa huli, ang mga tauhan ni Dante ay nahuli ng mga security at ng mga taga-Tondo. Si Dante mismo ay nasugatan at napilitang sumuko. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit nababalutan ng takot. Ang kanyang maliit na imperyo ng kasamaan ay nagwakas na. Samantala, si Maya ay kinuha ni na Ben at ng ilang taga-Tondo na nagawang makatakas sa gitna ng kaguluhan. Hindi niya napanalunan ng kompetisyon. Ang himig ng puso ay nagpatuloy sa isang magulong awarding ceremony na walang tunay na nanalo sa gabing iyon. Ngunit para kay Maya, ang tagumpay niya ay mas malaki pa sa anumang tropeyo o kontrata. Nakaligtas siya, nagsalita siya, at sa pamamagitan ng kanyang awit, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Ang awit ng kalayaan ni Maya ay kumalat na parang apoy sa buong kapuluan. Ang kanyang pagtatanghal sa himig ng puso, ang pagkabigla ni Reyna Alcantara sa live TV, at ang kwento ng kanyang pagtakas mula kay Dante, at ang pagkakaisa ng Tondo. Lahat ng ito ay naging balita, naging usap-usapan. Hindi na lang siya isang mang-aawit. Siya ang naging simbolo, ang tinig ng mga walang boses, ang pangarap ng mga naloko at napagsamantalahan. Nagsimula ang mga investigasyon laban kay Reyna Alcantara at sa Alcantara Media Group. Ang mga lumang kaso ng talent exploitation, human trafficking at mga katiwalian ay nagsimulang lumabas sa madilim. Ngunit si Reyna, sa kanyang malalim na koneksyon at kapangyarihan, ay hindi madaling matitinag. Gumamit siya ng mga abogado, nagbayad ng mga media outlets para maglabas ng mga paborableng balita at nagpakalat ng mga bulong-bulungan laban kay Maya na tila siya ay isang rebelde at mapanganib na impluwensya. Ipinangako ni Reyna ang kanyang paghihiganti.
Alam niyang hindi niya hahayaang makatakas si Maya nang ganun na lang. Si Dante, sa kabilang banda, ay tuluyang nawala. Ang iba ay nagsabing nahuli siya at nakakulong. Ang iba naman ay nagsabing nagtago siya sa mga sulok ng tondo na tinatakasan ng galit ni Reyna at ang mga awtoridad. Ano man ang totoo, ang kanyang paghahanap kay Maya ay natapos na. Para kay Maya, ang kanyang tadhana ay nagbago. Hindi siya naging isang sikat na pop star sa ilalim ng isang malaking kumpanya. Sa halip, siya ay naging isang mas makapangyarihang tinig. Isang tinig ng katotohanan. Kasama si Ben, patuloy silang gumagawa ng musika. Ngunit ang kanilang musika ay hindi na lang para sa entertainment. Ito ay para sa hustisya, para sa mga mahihina, para sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Ang kanilang pagmamahalan na nagsimula sa isang sulok ng kalsada ay lalong lumalim. Si Ben ay hindi lang ang kanyang guro. Siya ang kanyang kasama sa buhay, ang kanyang kapwa manunulat, ang kanyang kalasag. Magkasama, nagsimula silang maglakbay sa iba't ibang komunidad. Mula sa Tondo hanggang sa malalayong probinsya, nagtatanghal at nagbibigay ng pag-asa. Ang kanilang mga kanta ay naging mga awit ng pagkakaisa, ng paglaban, at ng pagmamahal. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy ang buhay. Ang imbestigasyon laban kay Reyna ay nagpatuloy, ngunit hindi pa rin ito natatapos. Ang kapangyarihan ay hindi madaling masira, ngunit ang himig ng pagbabago ay nagsimula na. Isang gabi, sa gitna ng Tondo, sa isang malawak na espasyo na dati ay tambakan ng basura, ngayon ay isang maliit na entablado ang nakatayo. Dito, gaganapin ang isang community concert, isang pagtitipon ng mga tao, mga artista, at mga boses na naghahanap ng pagbabago. Nakaupo si Lolo Ambo sa harap. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Ang mga dating kasamahan ni Maya sa Tondo ay naroroon din. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Nang tumawag ang pangalan ni Maya at Ben, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Umakyat sila sa entablado. Hawak ni Ben ang kanyang gitara at hawak ni Maya ang kanyang ukulele. Hindi na sila nakadamit ng magara. Simpleng t-shirt at maong, ngunit ang kanilang presensya ay malakas. "Magandang gabi, Tondo," sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. "Ang gabing ito ay para sa inyo. Para sa ating lahat na naniniwala sa pagbabago at naniniwala sa kapangyarihan ng awit ng kalayaan." Nagsimula silang tumugtog. Ang gitara ni Ben ay nagbigay ng malalim na base at ang ukulele ni Maya ay nagbigay ng matamis na melodiya. At pagkatapos, kumanta sila. Isang kanta tungkol sa Tondo, tungkol sa pag-asa, tungkol sa pag-ibig at tungkol sa paglaban. Sa bawat pagsubok, may bagong pag-asa. Sa bawat dilim, may bituing sisikat. Ang awit ng kalayaan, ito ay ating kanta, hindi basta tunog, kundi puso't lakas. Ang kanilang mga boses ay nagsama, ang boses ni Maya ay naging simbolo ng pag-asa, habang ang boses ni Ben ay naging simbolo ng tibay at paglaban. Hindi na lang sila mga awit. Sila ang boses ng Tondo, ang boses ng Pilipinas, ang boses ng mga taong naniniwala na ang musika ay kayang baguhin ang mundo. Ang mga tao ay kumakanta kasama nila. Ang kanilang mga boses ay nagiging isang malaking koro ng pag-asa. Ang gabi ay napuno ng musika, ng tawanan, at ng mga kwento. Ang pagmamahalan ni Maya at Ben ay naging pundasyon ng isang buhay na puno ng kahulugan at kalayaan. Isang patunay na ang pinakamalakas na himig ay hindi nagmumula sa ginto o kapangyarihan, kundi sa puso. Ang musika ay kayang balutin ng mundo at ang pag-ibig ay kayang magbigay ng tunay na awit ng kalayaan.